Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Sambahin ang Panginoong butihin, ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Ay nakoniyan, inirang tawang iniingatan, pating dakilain at sambahin ang Panginoong butihin, ialay mga awit sa piging na handog niya sa atin, ialay mga awitin sa atin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesus, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, mga kapanalig, sa simula ng ating banal na misa, aminin natin ang ating mga nagawang kasalanan sa Diyos at sa kapwa at tayo sama-samang humingi ng patawad. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, salita at sa gawa. Kaya isinasambo ko sa mahal na Biring Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, At sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihan at maawaing Diyos. Patawarin ang ating mga kasalanan at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Manalangin tayo. Amang makapangyarihan at maawain, ang iyon nawang kagandahang loob ay manguna at sumubaybay sa aming pamumuhay ngayon at araw-araw, upang kami itaguyod sa paninindigang gumawa ng kabutihan. Sa pamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, hindi ko ikinahihiya ang mabuting balita tungkol kay Kristo, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat nananampalataya, unay sa mga Hudyo at gayon din sa mga Griego. Inihahayag nito ang pagpapawalang sala ng Diyos sa mga tao ay nagsimula sa pananampalataya at nagiging ganap sa pamamagitan ng pananampalataya. Ayon sa nasusulat,
ang pinawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya ay mabubuhay. Nahahayag mula sa langit ang puot ng Diyos laban sa lahat ng kalapastanganan at kasamaan ng mga taong sumisiil sa katotohanan sa pamamagitan ng kanilang kasamaan. Ang maaaring malaman tungkol sa Diyos ay maliwanag, yamang inihayag ito sa kanila ng Diyos mula pa nang likhain niya ang sanlibutan. Ang kalikasang di nakikita, ang kanyang walang hanggang kapangyarihan at pagka-Diyos ay maliwanag na inihahayag ng mga bagay na ginawa niya. Kaya't wala na silang maidadahilan kahit nakilala nila ang Diyos. Siya'y di nila pinarangalan bilang Diyos, ni pinasalamatan man. Sa halip, naghahaka-haka sila ng mga bagay na walang kabuluhan at nadimlan ang kanilang mga hangal na pag-iisip. Sila'y nagmamarunong, ngunit lumitaw na hangal ng talikdan nila ang kadakilaan ng Diyos na walang kamatayan at sambahin ng mga larawang ng taong may kamatayan, ng mga ibon, ng mga hayop na may 4 na paa, at ng nilalang na nagsisigapang. Kaya't hinayaan na sila ng Diyos sa kanilang maruruming pita, hanggang sa magumon sila sa paggawa ng kahalayan sa isa't isa. Tinalikdan nila ang katotohanan tungkol sa Diyos at pinalitan ng kasinungalingan. Ang sinamba nila at pinaglingkuran ang nilalang sa halip na ang lumalang, na siyang dapat papurihan magpakailanman. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang langit ay nagdiriwang sa Panginoong marangal. Ang langit ay nagdiriwang sa Panginoong marangal. Ang langit ay naghahayag na ang Diyos ay dakila. Malinaw na nagsasaad kung ano ang kanyang gawa. Bawat araw, bawat gabi, ang ulat ay walang patlang, patuloy na nag-uulat sa sunod na gabi't araw. Ang langit ay nagdiriwang sa Panginoong marangal. Walang tinig o salitang ginagamit kung sa bagay, at wala ring naririnig na kahit na anong ingay. Gayunpaman, sa daigdig ay laganap yaong tinig. Ang balita'y umaabot sa duluhan ng daigdig. Ang langit ay nagdiriwang sa Panginoong marangal. Buhay ang salita ng Diyos, ganap itong natatalos, tanang ating niloloob. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoong Hesus ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, pagkatapos magsalita ni Jesus, siya'y inanyayahan ng isang pariseo upang kumain. Kaya't pumunta siya sa bahay nito. Pagdulog sa hapag, nagtaka ang pariseo nang makita na si Jesus ay kumain ng hindi muna naghugas ng kamay. Sinabi sa kanya ng Panginoon, kayong mga pariseo, hinuhugasan niyo ang labas ng tasa at ng pinggan. Ngunit ang loob ninyo'y punong-puno ng kasakiman at kasamaan. Kayong mga hangal, hindi ba't ang may likha ng labas ang siya ring may likha ng loob? Ngunit ipamahagi muna ninyo sa mga dukha
ang mga laman ng mga sisidlan at magiging malinis ang lahat ng bagay para sa inyo. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga kapatid at mga kapanalig, ipinaalala pa din sa ating lahat na tayo po ay nasa buwan ng Oktubre at ang buwan ng Oktubre ay buwan ng Santo Rosario. Inaanyayahan po tayo ng mahal na Inang Birhen na tayo po ay magdasal. At magdasal lalong-lalo na ng Santo Rosario. Marahil ay mulat tayo sa katotohanan na tayo po ay dinadaanan ng mga pagsubok sa kasalukuyan. Nagdadatingan ang bagyo, ang baha, ang lindol, at kasabay dyan ang mga problemang may kinalaman sa moral na pamumuhay ng ating bansa. Tayo po ay patuloy na tumatanggap ng mga masasaklap na balita tungkol sa nagaganap sa ating lipunan, partikular sa mga ahensya ng ating pamahalaan. At kung inyong mapapansin, Luzon, Visayas at Mindanao ay nililindol. Sana po mga kapanalig at mga kapatid, isipin nating ang nagaganap ngayon sa ating bansa at sa ating buhay ay isang panggising sa ating lahat. Ginigising tayo ng Diyos sa katotohanan. Kaya malaman po sana natin at makuha ang mensahe ng Diyos sa nagaganap ng mga kabanata sa ating buhay. Kaya inihiling po sa atin na tayo'y magdasal at magdasal ng Santo Rosario upang maiayos natin ang ating buhay. Ang buhay ng tao at ang buhay natin ay hindi maiaayos kung walang pagdadasal at ang pagsusumamo at paghingi ng awa sa Panginoong Diyos. Samantalahin po natin mga kapatid itong buwang ito ng Oktubre. Ang rosaryo naman po ay 15 minuto lang. Hindi naman ito kukuha ng malaking oras para sa atin. Sayang lang ang oras kung nauubos sa traffic. Di samantalahin natin ang pagkakataon. Habang tayo nata-traffic, tayo magrosaryo. Sa mga kababaihang nakikinig ngayon at sumusubaybay ng banal na misa, kayo ay hindi makalakad nang wala kayong handbag. Siguraduhin nyo na may rosaryo sa loob ng inyong handbag at magdasal ng Santo Rosario. At sa mga kalalakihan, ang ating pantalon ay may 4 na bulsa. 2 sa harap, 2 sa likod. At yung mga pantalon ng ating mga kabataan, meron pang 2 sa ibaba, di bali 6. Mano man lang magdala tayo ng rosaryo at magdasal tayo. Huwag nating mamaliitin ang rosaryo, mga kapatid. Huwag nating babaliwalain ang Santo Rosario. Pagkat yan ang magliligtas sa atin sa sakuna, kapahamakan, at kaparusahan. Dumako po tayo sa magandang mensahe ng ating Ebanghelyo. At ang Ebanghelyo po ngayon ay may kinalaman sa kalinisan ng pagkatao. Alam nyo mga kapanalig at mga kapatid, ang Pilipino ay kilala sa buong mundo na pinakamalinis na tao. Ang mga Pinoy ay hindi nakatatagal na hindi maliligo araw-araw.
At kapag lalo kung mainit ang panahon, maliligo na pagkagising, maliligo pa uli bago matulog. Dahil ayaw natin ng malagkit, ayaw natin ng pinapawisan, ayaw natin ng tayo ay nag-aamoy pawis, pagkat malinis tayo sa katawan. At ang Pilipino, kahit nasa ibang bansa at nagyayelo na, maliligo pa rin yan. Dahil hindi kumpleto ang ating katawan kapag hindi tayo nakakapaligo. Ganon tayo kalinis. Ganon tayo kalinis sa katawan. At bukod yan, bukod sa ang Pinoy ang pinakamabangong tao sa mundo, tayo pinakamalinis na tao, tayo pa rin ang pinakamabango. Bakit nga ba hindi? Naligo na tayo lahat. Maglalagay pa ng pabango, maglalagay pa ng lotion, at kung anong-anong mga pamahid dyan. Ay talaga namang kakaiba talaga ang Pinoy. Ngayon, ganito kalinis at ganito kabango ang Pinoy. Tanungin naman natin ang ating sarili, mga kapanalig. Ganitong ka rin kaya tayo sa ating pagkatao. Doon sa kalooban naman, ganito rin kaya tayo kalinis at ganito rin kaya tayo kabango. Ito po ang punto sa atin ng ating banal na ebanghelyo. Kailangan, sinasabi ng Panginoon, malinis ka pang labas, kailangan malinis din sa pangloob. At sa mata ng Panginoon, walang kwenta ang ikaw ay malinis at mabango sa panglabas kung loob mo naman ay ikay marumi at ikay mabaho. Bagamat tayong mga tao ay labis nating binibigyan ng pagpapahalaga ang mga sinasabi ng mga tao. Kung anong iisipin at kung ano ang sasabihin sa atin. Pero hindi yun ang mahalaga, mga kapatid. Ang pinakamahalaga ay ano ang sasabihin ng Diyos sa atin. At yun ang dapat natin bigyan ng pagpapahalaga sa ating buhay araw-araw. Hindi natin sinasabing hindi natin kailangan maging malinis at hindi mabango. Hindi na tayo Pilipino kung hindi ganun. Pero bigyan natin ng pansin at diin at kahalagahan ng sinasabi ng banal na ebanghelyo. Maging malinis tayo sa panglabas at pangloob. At kung ating bibigyan ng pansin at pagpapahalaga ang kalinisang pangloob, alamin mo kung anong laman ng utak mo. Ikaw ba'y may galit sa isip mo? Ikaw ba'y naghahangad ng masama? Ikaw ba'y nag-iisip gumanti sa iyong kapwa? Kung ano-ano ang iniisip mo, nagbibintang ka nang wala kang batayan. Ay, pagkaganyan tayo, marumi ang ating isip. At hindi yun tama. Sumilip tayo sa ating puso. Anong laman ng ating puso? Nandiyan ba yung pagtatampo mo, hinanakit mo, sama ng loob mo? Napakadami mo nang itinanim sa puso mo na nagpaparumi sa atin. Alamin natin, mga kapatid, kung ano ang laman ng ating puso. Baka ikaw napakamateryosong tao. Wala kang iniisip ng ang mga bagay na gusto mong mangyari sa iyo at lahat ng bagay na maisipan mo at magustuhan mo, gusto mo, meron ka. Lalong-lalo na ang iyong paghahangad sa mga bagay na labis. Kaya tayo nagkakaproblema ngayon sa ating bansa. Dahil ang tao ngayon na tayo po ay hindi marunong masyahan kung ano ang ibinigay ng poong may kapal. Sino ba ang gusto magkaroon ng maraming pera? Yung may pera na. Ang pinag-uusapan natin ngayong problema sa ating bansa, hindi lang 100 piso, hindi 1,000 piso, hindi milyon, bilyong piso ang pinag-uusapan. Aba, kung ang laman ng ating puso ay paghahangad sa pera, pera, pera na lang, at kung iniisip natin ay pera na lang ang maganda at maayos sa ating buhay, at ito na ang magpapasaya, sasabihin natin sa ating sariling, sa mata ng Diyos, marumi na tayo. Kaya mga minamahalang panawagan sa atin ng banal na ebanghelyo, mga kapanalig.
maging malinis tayo sa panlabas, lalong-lalo na sa panloob. Sikapin natin na malinis ang ating pag-iisip, na wala kang iniisip na masama, at sinisikap mong huwag mag-isip ng masama laban sa iyong kapwa. Dahil iyan ang nagpapadumi sa ating isip. At linisin natin ang ating puso, mga kapanalig. Linisin natin. Dahil kung nais nating maging kalugod-lugod sa mata ng Diyos, kung gusto nating tayo ay maging kasiyasiya sa mata ng Panginoon Diyos, linisin natin ang ating puso. At diyan tayo magiging marangal at kalugod-lugod sa mata ng Diyos. Hilingin po natin, mga kapanalig, sa Ina ng Santissimo Rosario, ang mahal na Birheng Maria, na tulungan tayo. Bakit po si Maria? Sapagkat si Maria ang ehemplo at ang reyna ng kalinisan. Kalinisan ng isip at kalinisan ng puso. Naway pagpalain tayo ng poong may kapal. Amen. Mulat sa ating pagiging hindi karapat-dapat, itinataas natin ang ating mga isip at puso sa Diyos at inilalahad natin sa Kanya ang ating mga panalangin. Ating pong isasagot, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan, lalo na ang kanyang mga pinuno, naway isa puso ang gawain ng pagbabago at pagbabalik loob. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga opisyal ng gobyerno, naway magpakita ng tunay na malasakit para sa katarungan, dangal at pagkakaisa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nagtatrabaho sa media, naway akayin ang mga tao sa katotohanan at isulong ang pinahalagahan ng Ebanghelyo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit, naway makatagpo ng pag-asa, kagalingan at lakas at kasiyahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga tapat na yumao, naway bigyang gantimpala ng Panginoon sa kanilang tapat na paglilingkod ng walang hanggang kaligayahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming maawain, tulungan mo kaming ibigin at paglingkuran ka sa Espiritu at katotohanan. Sa pamagitan ni Kristo, ang aming daan. Hiniling namin ito sa pamagitan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Aming hatid, alay na ito, ang tinapay na nagmula sa pagpapala mo. At tanggapin ang alak na ito, inuming inihain sa'yo. Mahal naming Diyos, inyong tanggapin ang munting alay mula sa amin. Buong puso namin hihintayin pagpapala na aming hiling. Manalangin tayo mga kapatid upang
ang ating pag-aalay ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan ng banal. Amang maawain, tanggapin mo ang aming mga panalangin na sumasaliw sa aming paghahain. Upang sa ginaganap naming banal na pagdiriwang, kami ay makatawid sa kalwalhatian. Inihiling namin sa pamagitan ni Jesus, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At subayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso't diwa. Itinasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Amang makapangyarihan at maawain, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Kristo Jesus na aming Panginoon. Siya ang salitang katuwang mo at kapiling, noong ang lahat ng umiiral ay iyong likhain. Siya isinugo mo para kami sagipin at palayain. Kaya siya'y kinalingan ng mahal na Birheng Maria na naging kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Inako ni Jesus na sundin ang loob mo at kamtin ang sambayanang banal para sa iyo. Pinagtiisan ni Jesus na iunat sa krus ang kanyang mga kamay upang magwakas ang kamatayan at maihayag ang pagkabuhay. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit. Asan pinagkala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamagitan ng iyong banal na Espiritu, gayon mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ni Kristo na aming Panginoon. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan ni Jesus ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati yon, iniabot sa kanyang maalagad at kanyang sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyong lahat. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan ni Jesus ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot ang kalis sa kanyang mga alagad at kanyang sinabi, tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Sa krus mo't pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Ang Jesus naming mahal. Ama, ginagawa namin ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan.
Kami ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo upang maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Jesus ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Mawaing amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin kami sa pag-ibig kaisa ni Leo ang aming Santo Papa, si Elias ang aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang muling mabubuhay. Ganon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawang kami, Panginoon, at pangidapating lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Biring Maria, Ina ng Diyos, ni San Jose, lahat ng apostol at mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak at aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo Jesus, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sama-sama tayong manalangin, humingi ng awa at pagpapala sa poong may kapat. Sumasalangit ka sa marina, ngalan mo Binigyan mo kami ngayon ng aming kakanin. Sa bawat kawalan. Pagpag mo kami, ipahin dulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin, Panginoon, kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban kami ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa tukso at kasalanan. Ilayo kami sa lahat ng sakuna at kapahamakan. Samantalang aming hinihintay ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang karya at kapangyarihan at kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesus, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkukulang at pagkakasala. Pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Jesus sa isa't isa.
Ito si Kristo, mga kapatid, ang ating Panginoon at tagapagligtas, ang kordero na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lahat na tinawag upang tumanggap sa Kanya sa banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na mapatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Para sa katapatan, katotohanan at katarungan. Amang makapangyarihan sa lahat, ikaw ang gumabay sa iyong bayan mula sa pagkaalipin, bilang haliging ulap sa araw at haliging apoy sa gabi. Sa panahon ito ng paglilinglang at katiwalaan na bumabalot sa aming bayan, ipamalas mo sa amin ang iyong liwanag na nagtataboy sa lahat ng dilim. Inaamin namin kami rin ay madalas na malakad sa kadiliman. Sa aming pananahimik, pagkakibit-balikat at kawalang pakialam, hinayaan namin lumaganap ang kasinungalingan at umusbong ang katiwalian. Patawarin mo kami, Panginoon, at linisin mo ang aming mga puso sa kasalanang bumubulag at sumisira. Kasalanan umaagaw ng pagkain sa mahihirap at ng pag-asa sa buong bayan. Ipagkalmo sa amin ang mga pinunong kawanis ng puso ng iyong anak, mga pastol na handang maglingkod, hindi mga lobong sumisila. Sa kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu, bigyan mo kami ng lakas ng loob na itakwil ang kasinungalingan. Ibunyag ang pandaraya, igit ang katarungan, at ipagtanggol ang katotohanan. Sa lahat ng aming gawain, pampubliko man o pang sarili, upang ang katapatan ay dumadaloy sa aming lupain tulad ng ilog, at ang katwiran ay ramaragasa na parang malakas na agos. O Diyos ng katarungan at habag, gawin mong ubusan ang kabutihan ng aming bayan, hindi laso ng kasakiman, manipulasyon at pagkamakasarili, kundi pagyamani ng katapatan, malasakit at pag-ibig. Hiniling namin to sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Maria, salamin ng katwiran, ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz at San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Manalangin tayo. Amang maawain kaming iyong pinapakinabang sa banal na komunyon, hinihiling namin sa dakila mong kabutihan sa lahat na kami gawin mong kasalo sa iyong walang hanggang buhay. Sa pamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mag-alay po tayo ng panalangin para sa mga may sakit at may mabigat na karamdaman. Makapangyarihan at walang hanggang Diyos, kaming mga dumaranas ng mga karamdaman ay dumudulog sa iyong banal na kalooban. Pagkat ikaw ang taga-aliw ng mga nagdadalamhati at kalusugan ng mga may sakit, lubos kaming nagtitiwala sa iyo. Dahil sa mga mahimalang pagpapagaling mula sa iyo, taglayin ang maalab na pananampalataya at pamimintuho. Kami buong kababaang loob na sumasamo sa iyo.
para sa aming mga kapatid, kapamilya, at mga kamag-anak na may karamdaman. Yamang tunay na marami ang gumaling dahil sa pananampalataya sa iyo, mangyaring gumawa ka ng isa at iligtas itong mga mahal namin sa buhay. Ilayo mo sila sa panganib at ibangon sa banig ng karamdaman upang sila'y makabalik sa iyo at sa paglilingkod sa iyong anak na si Jesus at aming Panginoon na nabubuhay at naghahari magpakailanman. Amen. Mahal na Birhen ng Lourdes, Ipanalangin mo kami sumainyo ang Panginoon. at sumainyo rin. Pagpalain kayo ng masagana ng ating mapagmahal na Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na mga kapanalig ang ating banal na misa. Patuloy tayong maglingkod sa Diyos at sa ating kapwa. Salamat sa Diyos. Umayo na, o bayan ng Diyos, biyayang ibahaging lubos, suyuri ng parang at mundo, isigaw Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.